Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS na ating mahal. No? So ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So meron itong pamagat na breaking talaga, breaking China nagmamakaawa, humingi ng tulong sa Pilipinas, Ambassador Wang Zilian. So yan, bago natin simulan, Summit Media Philippines. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag niyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Pilipino Isis. So, mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka gawin pa ng China. Ganun ba magat ng video ito? Breaking China nagmamakaawa, humingi ng tulong sa Pilipinas, Ambassador Wang Zilian. So, ano kayang tulong tong hiningi nila, no? So again, SWA, Summit Media Philippines, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start. Sa kabila ng mga sigalot Let's start zero. Sa kabila ng mga sigalot na nangyayari sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at ng komunistang bansa na China, ay Yun. tila nagkakaroon pa rin ng pakiusap sa magkabilang kampo sa ibang aspeto. Marahil Parati na lang pakiusap tapos hindi naman tumutupad sa usapan. Ewan ko sa'yo, China ka. ay hindi nagkakaintindihan ang dalawang bansa dahil sa mga paninindigan nito sa kanilang mga karapatan sa karagatan, lalong-lalo na kung pag-uusapan ay ang South China Sea. Kumakailan lamang nang hinabol ng dalawang barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Diba? BFAR sa West Philippine Sea. 'Di ba? Sabi nila hindi na mauulit yung water cannon kasi protektado or tawag diyan, gagawa nila ng paraan. Ayan, patuloy pa rin yung pang-water cannon. So sad, so sad. At tinutukan din ng laser ang eroplano ng ahensya na nagsasagawa ng air patrol sa nasabing lugar. Patungo sa Hasa-Hasa Shoal ang BRP Dato Rumapinit, isang civilian vessel ng BFAR noong Biyernes, September 27 para magdala ng supply ng pagkain sa mga mangingisdang Pinoy doon. Kasama nito sa paglalayag ang BRP Dato Matanam Taradapit. Namataan din sa hindi kalayuan ang isang barko ng China Coast Guard. Ang barkong ito ang natukoy na dating bumangga sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at ng Di ba? May mga record na tapos paulit-ulit pa rin. Grabe. BRP Sanday ng BFAR. Sa nasabing insidente, rumadyo lamang ang BFAR plane sa Chinese missile boat pero hindi sila sumagot. Ayon sa isang non-profit military association ng US Naval Institute, ang Hobby-class guided missile craft ng plan ay madaling namukaan dahil sa kulay asul na camouflage na pintura nito. Mayroon Grabe, no? Pero I think mahirap. Yun nga. Camouflage nga, di ba? So gusto nila na mag-blend sila sa tubig. So mahirap siyang tingnan kapag malayuan. lamang itong 12 crew at kaya magkarga ng 8 anti-ship cruise missiles. Wow. Sinabi naman ni National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na illegal ang presensya ng missile ship ng China sa karagatan sakop ng Pilipinas sa ilalim ng 200 nautical miles exclusive economic zone nito. Puro na lang tayo sabi ng ganyan na bawal, may malalabag sila pero patuloy pa rin naman nilang ginagawa. Tapos tayo pa yung takot, di ba, na tumapak dyan sa teritoryo natin. Oh my God. Ito umano ang unang pagkataon na hinabol ng Chinese warship ang civilian vessel ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahit sa sobrang dami na ng mga insidente na nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular dito sa agawan ng teritoryo, tila hindi dito nagtatapos ang pangimasok ng mga Chino. Sa pagkakataong ito, iba raw ang usapan pagdating sa kalakalan at negosyo dahil ayon sa mga ito, isa raw sa mga nakakabuti sa bawat bansa ay ang pagtutulungan nito at pagkipag-alyansa sa bansang China. Ito Ewan ko kung paano ba mag-uusap-usap yung mga pangulo na merong mga problema sa bawat isa. Like, ewan ko kung paano nila magawang maisantabi yun or paano matatapos yung usapan nila. Di ba? Like, for example, hey, bakit mo inaano yung namin, policy nyo na yan. Tapos ano yung response ni wala ganid kami. Something like that. Di ba? Or, yun nga, parang, ewan ko, parang nagpaplastikan sila kasi yung iba, sobrang goods, may pakamay-kamay pa sila na parang kung titingnan mo, naging okay, pero malaman-laman natin kapag tapos na sila sa meeting nila, wala pa na, patuloy pa rin kinabukasan. Yun, water cannon na naman.
Grabe. sa kabila ng mga samot-saring mga isyu sa ngayon na kinakaharap nila balik sa mainland China, kung saan ay naharap sa maraming problema, kabilang ang mabagal na paglago ng ekonomiya, mataas na datos na kawalan ng trabaho sa mga kabataan, at isang malaking gulo sa merkado ng mga ari-arian. Pagpapakita lamang ito na unti-unti nang lumulubog ang buong ekonomiya ng bansang China, habang ang mga Chino ay naharap sa parehong domestic at international na mga problema. Why is he not fixing China's economy? Ewan ko rin, min. Actually, nagulat nga ako kasi alam naman natin na ay may nabalitaan natin na yung China nga isa sila sa pinakamalakas na pandigma sa dagat. 'Di ba? Tapos may mga nuclear pa sila. Pinapalakas nila yung yung mga pang-war nila, pero malaman-laman natin yung economy nila, ekonomiya nila. Wala, pabagsak. 'Di ba? Ewan ko kung dahil ba yan sa mga pangboboykot ng ibang bansa sa kanila. 'Di ba? Di din natin Sa ekonomiya, kabilang ang mga isyang istruktura na nangangailangan ng mahihirap na reforma. Mahalagang tingnan ang kanyang pang-ekonomiyang trajectory sa kabuuan na kinikilala ang parehong mga pagkakataon at hamon. Dahil kumakailan lamang ng patawan ng mga malalaking bansa sa kanluran, kabilang na ang US ang kanilang export market ng mga dekurenteng sasakyan o mas kilala bilang EV vehicles, ng isa sa pinakamataas na tarifa na umaabot ng 100% na nagpapahirap sa mga ito para sa kanilang negosyo sa mga sasakyan. Isa rin sa naging dagok ng bansang China sa kanilang ekonomiya ay ang pagtanggi ng Amerika na bigyan ng sertifikasyon ang kanilang homeground-made C919 aircraft na nagbibigay pahintulot para makalipad ito sa ibang bansa na sakop ng Federal Aviation Administration o FAA. Ito rin ang sertifikasyon upang magbigay daan sa ibang mga airlines sa buong mundo na bumili ng mga eroplano na FAA certified, tulad na lamang ng Boeing ng Amerika at Airbus ng bansang Europe. At so ito yung mga nila. Angas din, maangas. ito lamang linggo na makipagpulong ang ambasador ng China na si Wang Zelian kay Pangulong Marcos, kasama ang mga tauhan ng Commerce and Trade para pag-usapan ang kalakalan, at naging sideline na lang. Yung anong pinag-uusapan nila. Parang siguro ganyan siya. Ito, kita mo tong kamay ko na to. Kapag hindi nyo talaga inayos yung sa China, gaganyan yan, Tapos, yan sa mukha mo. 'Di ba kasi, I think itong taong to din, di din natin na medyo nakakainis din to 'Di ba? Siyempre, Chinese din siya, so pabor din talaga siya sa bansa niya. Kahit na mali na yung ginagawa nila. Nakakaasar lang. Lamang sa isyu ang West Philippine Sea. Sinabi nito na humingi sila ng tulong sa Pilipinas para suportahan ang China sa nalalapit na United Nations Conference on International Commercial Arbitration, kung saan umaapila ito na magkaroon ng patas na batas sa komersyo upang babaan ang mga tarifa ng electronic vehicles sa pandaigdigang merkado, partikular na Hoy, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Ano ba? Kapag kayo yung may kailangan, ang bait-bait nyo. 'Di ba? Oy, paano naman sa mga namin, 'di ba? Pero kapag sa WPS, dead ma. Yung 9 dash line ninyo, kayo yung hari-harian, ayaw mapakiusapan. 'Di ba? Water cannon pa nga kayo Hindi pwede yan. Dapat yung pakikipagkaibigan sa bansa amin, full package yan. Hindi pwedeng, oy, kalaban tayo sa sa 9 dash line namin sa South China Sea, sa usaping dagat, kalaban tayo. Pero syempre, dito sa may parting pang-ekonomiya, magkakampi tayo, tulungan nyo naman kami Pilipinas. Ganon. My goodness, di pwede yun, men. Ano to, lokohan? Dito sa mga bansa sa kanluran. Para sa kanila, mahalaga ang magiging papel ng Pilipinas sa nasabing commercial arbitration sa darating na December 15 na gaganapin sa UN Central Headquarters sa Vienna, Austria. Isang buto ng Pilipinas ay malaga para sa tagumpay ng kanilang EV business kung sakasakali. Sa ngayon, EV business. Hindi, wag na tayo bumuto. Kapag binoto pa talaga ito ng Pilipinas, ewan ko na lang. Kasi kapag ganyan, isipin ng China na, grabe yung Pilipinas
kahit na sinasakal natin sila sa sa usaping dagat, ano pa rin, napapakiusapan pa rin natin. So, wala pala, hindi pala 'to hindi 'to sakit sa ulo ng Pilipinas. Goods, goods, gaganyan 'yan. Yun, abala ang China sa pangihikayat ng mga bansa sa buong mundo para sa darating na commercial arbitration at wala pa naging tugon dito ang gobyerno ng Pilipinas kung bibigyan nila ng isang boto ang Sana China wag. sa UN Central para sa ipaglalaban nito na pagbaba sa taripa ng kanilang mga sasakyan sa buong mundo. Sana wag, sana wag. So, kayo guys, kayo mga men, if kayo yung tatanungin, agree ba kayo dun na makiisa yung Pilipinas, bigyan sila ng boto para mababaan daw yung taripa nila sa mga sasakyan? Kasi ako ayaw ko, min. Kahit sabihin pa natin na wag ganyan. Iba kasi eh. Iba kasi eh. Iba kasi yung tipong kapag ka sila parang ang gaan-gaan natin, you know, pero kapag ka tayo yung may kailangan sa kanila, wala. 'Di ba? Halos sirain, sobrang grabe pa nga yung damage ng mga barko natin eh. Tapos ngayon magpapatulong sila sa usaping sasakyan nila, mga taripa. Wag na lang, 'di ba? Grabe na talaga kung aagrihan pa rin natin. Sabihin naman ng iba siguro na ibang usapan din kasi yan, dapat be professional. Professional. Eh paano matututo yung China? Kaya nga dapat dati pa nga lang wish na natin, 'di ba, na some kind sana boycott para at least matakot sila ba? Kasi kung walang ganyang pagbabanta sa kanila, men, hindi sila hindi sila magbabago eh, 'di ba? Patuloy pa rin yung ginagawa nilang mga kalokohan diyan sa WPS. Tapos syempre, parang magbubunyi pa yan. Bako ng poop ng aso ko. 'Di ba? Parang magbubunyi pa yan na grabe. Hindi tayo makapaniwala. Yung Pilipinas kahit sa dagat ating hinaharas, binigyan pa rin nila tayo ng boto. Grabe. Ipagpatuloy ang sigarot sa WPS, 'di ba? Ipagpatuloy ang pag-angkin sa 9-dash line. Wala naman pala tayong problema eh. 'Di ba? Yan yung isa sa nakakainis. If ever lang napanigan ng Pilipinas na sige okay lang, usaping taripa naman yan, ibang usapan yan sa dagat. 'Di ba? Para at least man lang ba maipa-feel natin sa China na mali sila ng kinakanti ba? Ba? Yun lang naman, yun lang naman. So kayo, agree ba kayo doon? Na bigyan natin ng isang punto yung China or hindi? Comment down below tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section kung bakit din hindi. So that's it. Summit Media Philippines, Filipino IC. So yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino ICs out.